So good day mga paps, nandito tayo ulit. Ako si Hughes. Regarding dito sa ating Motorstar ER o Easy Ride ADB 175. Ito yung unit na talagang pagka nakita mo may pagkamaangas. Dahil nga yung ADB rin yung dating niya, dahil ito yung lumabas na halos magkausuan yung mga ADB, tapos lumabas to. So talaga mapapatingin ka rito sa unit na to. So ito na nga, nailabas ng Motorstar ang ganitong unit na ADB 175. Madalit salita, ito minamaneho na natin yung ADB 175. Ang tanong, ang issue, yung model ng Crusim 150 saka yung Jet X na 150 ng SYM. Ganito yung makina niya. 168 nga lang tong piston nito, pero alam ko yung sinabi kong model sa inyo 150 yun, 150cc. Yun lang yung nabago rito. The rest lahat ng panggilid, pang SYM. Yun nga lang, medyo mahal pag Taiwan. So marami namang mga brand na katulad tong unit na to. Kaya nga sa isang vlog ko sabi ko chapsuy yung pyesa nito eh. Ano ba, Motorstar? Sana naman lang pagka nagbenta kayo, ulitin ko, may aftermarket sana kayo. Hindi yung mismong halos, hindi lahat pero halos pinuntahan ng mga may ganitong unit na mekaniko ng Motorstar. Walang idea sa unit na to. No, zero knowledge. Kumbaga, kulang sa briefing yung mga dealership niya na mekaniko, mga Motorstar. So buti na lang merong mga gumagawa ng mga motor like GY6 na katulad nito. Kasi kadalasan puro ang ginagawa, puro mga branded. Pag nakakakita ng ganito, minsan parang turn off sila. So yun na nga. Halos pinalitan na natin dito yung ignition coil, spark plug. Ito yung nagpalit tayo ng mga ignition coil na UMA, NGK na Iridium, na spark plug. Yan yung mga pinalitan natin. Kasi nga, nung ginamit ko to, dun nalalapit yung issue. Kasi nung pinitan ng mga may ganito, yung ganong parts, nawala yung ganong problema. So, masabi natin nakatulong. Malamang sa iba, hindi. Sa iba, oo. Pwedeng nawala, pwedeng bumalik, pero meron ding hindi talaga nawala yung issue na yun. Yung iba nagpa-diagnose na, yung iba nagpagalaw na ng throttle body, TPS, kung ano-ano na pinagagawa. Pero namamatay-matay pa rin eh. Swerte sa hindi nakaka-experience mga ka-ADB. Tulad ng sinabi ko nga nung una, sa 10 meron nito, malamang 7 o 8 naka-experience nun. Diba? Isa na ako ron. Kaya nga hindi ako tumigil mag-search kung ano naging problema ng unit na to kasi mahilig naman tayo mag-DIY kahit sa mga iba kong motor. Yan. So kung mahilig ka mag-DIY, matututo ka sa motor na to. Umpisa nung nagmatay-matay nito, magpapainit ka, bago siya, di ba? Magpapainit ka. Biglang mamamatay, magugulat ka. Ba't biglang namatay? Eh, unang start mo pa lang, papainitin mo yung motor. Namatay. Di start mo agad. Start naman siya agad. So, hindi naman naulit, kaya parang baliwala lang, di ba? So, hindi natin siya pinansin. Then, mga panahon na tinatakbo na natin siya, bago mangyari, matagal naman din. Merong time na talaga nag-shutdown siya. Patay pati panel, lahat, patay talaga lahat. Asing shutdown, tumatakbo. Pero pinindot ko, umistart agad. Yun yung pangalawa. Pangatlo, yung mga naglo-long ride kami, siguro mga 2 beses din ako napatayan. Pero umi-start naman. Yung pinakamalala ko talaga, yung nandun ako sa may nagtahan talaga. Halos redondo lang yung naririnig ko. Talagang parang hindi na siya i-start. So ginawa natin, pinakinggan ko kung umaandar yung pump niya, okay naman. Tapos inano ko yung switch, turn off, turn on. Tapos saka ko siya sinubukang i-start. Siguro mga
2 hanggang 3 beses ko ginawa. Umi-start naman. Umi-start talaga siya noon. Nakaandar ako. Pero mga nakasampung poste lang ulit yata ako, namatay ulit. Sa traffic na naman. Ganun ulit yung nangyari. Nandito na ako sa may Lacson. Namatay ulit siya. So, inulit ko lang ulit yung ginawa ko. Yung patay sindi. Tapos, kala ko nga rin dito sa may side stand ko kasi nilagyan ko to ng side stand switch. Kala ko doon naglulus. So, hindi naman pala ro. Hanggang sa nakauwi na tayo. Yun, napagtanto ko na wala namang problema dun sa mga pyesa. Bakit namamatay? Eto na. Eto na yung talagang issue na hanggang ngayon, gamit ko tong motor na to, hindi na nangyari yon. Sa mga ka-ADB, sana pag ginaya nyo tong ginawa ko, hindi nyo na ma-experience yung papatay-patay ng makina na to. Yung may salarin nito, hindi nyo na kailangan ng mekaniko. Kahit kayo, kaya nyo gawin to. Yung cap ng tangke, ang may salarin. Motorstar, ano ba? Sana man lang sinesearch nyo muna tong mga to. Yung tank cap, yun ang may salarin. Kung mapapansin nyo, pag binuksan nyo siya at tinawakan nyo, makikita nyo, marami siyang butas. Pero dun sa ibabaw, napakalit ng butas. Parang isang butas lang yata ng malaking karayom. Diba? So ginawa ko, malamang nahihirapan yung fuel pump na bigyan ng hangin o rotation air yung tangke. Kaya nahihirapan mag-breathe. So ginawa natin, kumuha tayo ng pwede nating itusok doon na para mapalaki natin yung butas. So papakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong tools. Siguro basta tools lang na alam niyo yung kakasya doon sa butas at mapapalaki niyo siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung tools na ginamit ko para mapalaki ko. Tapos siyempre, konting linis ng takip. Tapos pati yung goma, tinanggal ko, nilinis ko. Yan. Saka ako ibinalik ulit. Yun yung nalakihan natin ng butas. Huwag naman masyadong malaki. So the rest, wala na. Kahit ngayon, no, yung minor niya, ayun, stable. Diba? Nandun yung minor niya. Yung kanyang RPM ay napaka-stable. Oh. Tapos yung vibrate niya, nabawasan. Diba? Yun yung nakita ko dito sa unit na to. So gumanda yung response niya. Sabi ko na nakatulong sa akin yung ginawa ko para sa unit na to. Sana itong share ko, makatulong din sa inyo. Hindi nyo na ma-experience yung papatay-patay dito sa unit na to. Kaya masasabi ko na solve yung problema. Ito yung nakita kong solusyon. So, paano mga paps, mga ka-ADB? Subukan nyo na. Hanggang dito na lang. Bye-bye,